Ana, Ana, oh, yung anak ko po is may brain tumor po siya. Dalawang uri po ng bukol. Yung isa po solid at saka liquid po yung sa kanya. Noong June 11 po, 2001 po siya unang na-diagnose po ng sakit niya. Pina-check up ko po siya sa ophthalmologist sa St. Paul. Ang sabi po nung ophthalmologist, hindi po simpleng sakit sa mata. May nakaipit daw po dun sa ugat po nung mata niya, kaya po bumagsak po nung tuluyan yung taluka. Hindi po namin alam kung cancer ba o malignant lang po yung tumor po niya sa ulo. Nalaman po namin na cancer na siya nung lumabas po yung ginawang laboratory po dito sa hospital po ng Manila. Sobrang hindi ko alam bakit. Sobrang bibong bata po kasi niya. Tapos hindi ko ina-expect na yung simpleng pangangayayat niya, kawalan ng ganang kumain, pagababa ng timbang, sign na po pala yun na may brain tumor po siya. Hindi po namin alam na yun na yung sakit niya. Pabalik-balik na po kami ng ospital bago pa po siya na-diagnose. Hindi po malaman ng mga doktor kung bakit siya sobrang payat. Tapos sobrang baba po ng timbang na hanggang nga po nagkatosis po yung mata niya. Saka lang po namin nalaman na may brain tumor po siya. Parang hindi niyo po maintindihan kung ano ba dapat yung maisip mo that time. Ang mga nawala po sa buhay niya dahil po sa cancer. Unang-una po yung pagiging bata, pag-aaral niya. Hindi na po siya naglalaro. Tapos hindi na rin siya lumalaki. Parati na lang siyang nakahiga. Noong June 24, 2021, nung una ko po siyang sinugod sa PGS, 50-50 po agad si Aya. Yung tumor po niya is lumalaki na. Sinasahap na po yung nerve po yung para sa paghinga, sa pagtibok po ng puso, yung signal na nanggagaling sa utak na bumababa sa katawan, yun na po yung sinasakop nung tumor niya. Hindi na po siya nagpa-function. The second one po is November 3, 2022, last year. Bumaba ng husto yung electrolytes niya sa katawan, platelet, hemoglobin. Halos lahat po bumaba. Bagsak po lahat. Ginigising ko po siya that time para painumin po ng gamot. Biglang umihina po siya ng madaming-madami. Wala na po, lumupaypay na po siya. Kinabukasan naman po ng November 4 po, habang kausap po niya yung nurse, sabi po niya sa nurse, "Ate nurse, masakit yung tiyan ko." Tapos sabi niya, umaakit po sa dibdib ko. Tapos bigla po siyang hinimatay. Nawala na po siya ng pulso. Naagapan po agad siya. Napasok po kami rito sa child house noong August po last year. Malayo po yung bahay namin, na-endorse po kami rito sa child house at natanggap. Ang child house po para sa akin, hindi lang po siya simpleng bigay tirahan sa amin. Libre po yung tirahan nyo, yung pagkain nyo po. Nakakahingi pa po kami ng tulong pag kailangan po namin ng pambili ng dugo, pambili po ng platelet. Yun po yung pinakamalaking tulong po sa amin ng child house. Sa awa po ng Diyos, natapos po niya yung chemo 6 cycle po. Tapos 30 times ng radiation po, natapos din po niya yun. Under monitoring na din po kasi siyang sa ngayon. Naging makulay yung mga pangyayari sa buhay namin. Yung 4 na beses siyang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay ulit. Yun po yung pinakamakulay sa buhay namin ngayon. Yung buhay ni Aya. Ana, Ana, oh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tang tang tang.